ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka natutanog. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta mo diha, no? It's a holiday karon mga igala, no? National Heroes Day, August 25, 2025, mga igala. So anyways, mga igala, National Heroes Day, no? So, adlaw sa ato ang mga bayani, mga igala, no? Pero kasi para sa imo, kasi mong bayani, no? O si Bayani Bayani, o si Hero Angeles. Ako to, una pa hikon, isa pa rin, Hero Bautista. Bito no, mga hero ang pangalan, no? Napatay CJ Hero. Dagan pa mga pangalan bayani, no? But anyways, mga igala na, bisa kinsa pa man nato ang bayani, mga igala, no? Karon mga igala to, ang tagaan sila og kaning tribute, no? Tagaan natog tribute, mga igala, no? Kinsa nga nakipagbatok sa mga dayuhan, no? Sa milabayng mga katuigan, no? Bago na to nakuha ang kagawasan. Kagawasan? Char. Gawaston ba dayta? Charing. Mabitaw nilang ginaingon bitaw eh. Anyways, mga igala, bisan to ingon sila nga di ta may gawaston kay number 1, mga igala. Samala pa sa mga post sa social media, mga igala, no nga di pa man daw ta makaingon nagawas nun ta kay murag dependent gihapon ta sa mga no, sa mga dayuhan karon, mga igala, no? Halos muluhod gani daw. Sa mga dayuhan, bahala kung say pangayoon sa dayuhan. Mo nila ingon. Anyways, mga igala, para sa kuha, mga igala, karon panahon, no, aton taga tribute, no, ang ato ang mga mamumuo, although natin ginatawag na Labor Day, mga igala, para sa karon, mga igala, no, ang ato ang mga mamumuo, ato mga may grabing trabaho, no, para lang makahatag og kanang no, makahatag og kaning unsa ni makasurvive, no, ang ilang pamilya, makahatag pagkaon silang mga lamisa, no, silang pamilya, no. So mo na that's a heroic act, mga igal. Tapos of course kung wala po tayong mga mamumuo, wala tayong mga workers, no, dili po ta mag-build as a nation, no. Tapos ato pong ikuan na to mga MSMEs, ang mga tinuod na risk takers, mga igala, no.
Anong ginaingon mga higala is tungod sa lack of opportunity mga higala para sa ilaha, no, ilaha na lang gikon, lack of opportunity for employment, no, mo nagnegosyo na lang sila mga higala, no, and that is a great that requires a great courage mga higala, para sa tuang mga gagmay, especially MSMEs, no, nga bisag kuan lang, no, daghan na kay ginatak sa ilaha mga higala. That's supposedly ang uban na dapat exempted, pero kay tungod gusto nila muhatag employment sa tuang katawhan, no, mo na nga nagakuan sila, no, nag-venture lang po sila, no, aside sa katong ginaingon na ako nga lack of opportunity for employment para sa ilaha. Pero gusto ko magnegosyo, pero wala mang good kuy kanang kuan good, wala kuy kaning courage, no, wala kuy courage nga sama sa ilaha, no, nga makuan ko, tawagan ni maaghat ko nga magnegosyo na lang ko. Anyways, mga higala, no, isip tribute po sa tuong kuan mga higala, no, sa tuang mga commute, sa tuang kuan mga higala, no, sa tuang mga workers mga higala, kisa mga commuters pod, no, niadtong Biyernes mga higala, no, August 22 mga higala, no, nanay bag-ong ruta nga ato ang ang libreng sakay mga higala, no, or love bus to niagi dito to sa kuan mga higala, no, dito to sa may Lasang padulong Rojas via Sasa. O karon mga higala na naputay mental, no, to UM Matina mga higala, no. So yes, na nag-give libreng sakay para sa UM para sa mental mga higala, no, gikag mental mga higala, no. So dili na kayo mo ma-worry ang mga taga-kuan, no. Actually mga higala, no, isud kay makasakay padulong mental mga higala sa tinuod lang, no, mga pila pa kaya ka kuan, no, magpaabot kag dugay nga jeep bisan diri lang sa bangkal pa, no. Daghan kay kuan, tapos mo na mga higala, no, ang kuan nila is mo na ilahang ruta, no, ilang ruta mga higala is from ang ulang kuan diri sa downtown is UM Matina, no, kay ang Matina manggod mga higala, no, mamugunay kasagaran nga dili kay makasakay kay puno na dan sa Rojas pa. So asa laman manaog ng uban mga higala, nara diha manaog sa may Matina Crossing, sa may Shrine. So di na sila makasakay daan luoy kay itong mga dili kasakay diha mga higala, no. So usahay pa maptag ulan, no, tungod sa kakusog sa ulan mga higala, so ma-traffic kay magbaha, o mag-traffic kay magbaha, dili na mamalik ang mga PUJ drivers, no, kay lugi sila sa krudo traffic, di ba? And then pagbalik po nila po maglisten na po sila balik kay traffic po pabalik, di ba? Mo na mga higala, no, mas may gani natay libreng sakay, mas nindot kung bus gyud mga higala, no, kay daghan kay makasakay. Okay, sa jeep pila ray makasakay tapos makadugang sa traffic mo nang isa sa mga kuan, no, isa sa mga dapat kaning kuan, no, kaning tutukan gyud, no, sa tuang gobyerno. And then right now ilahan na ginatugunan mga higala, no. So mo na karon mga higala, no, dako pasalamat sa mga empleyado mga higala, no, or sa ubang mga commuters mga higala, no, nga at least, no, kung makachamba sila ani makatipid sila. O for example ako makatipid ko 20 pesos kada sakay, kung makachamba ko kaduha pauli, makasakay ko love bus, makatipid ko 40 pesos. So dako na so pili ko na tricycle pasaka sa Deka, kung taga Deka man ko. So mo no, daghan kayo og and then last time, no, sila kuan mismo, no, kuyo ang kuan is kita gitutukan gini sa to mga kuan, sa to mga matang department secretaries may galap una na diha, no, ni kuan si Transportation Secretary Vince Dizon mga higala, no, the ever kano kaning hardworking, no, Transportation Secretary Vince Dizon, no, nga murag di gid magpundo siyang opisina, sige lakaw, sige mag-check og MRT, katong kuan mag-check og mga bus, no, usa ba na pag-check og tapos active po siya sa social media. Kung sa toy mga viral niya, aksyonan dayon niya, mo nay nakanindot kay kuan kay Secretary Vince Dizon mga higala, aksyonan niya dayon, dili kay more on sa kuan pa, di ba? Mo na secretary, no, dili ka ng kuan lang, madili ka ng kuan lang, char lang, sus sama na char
Kanang Igor's tourist opisina, action man, no? Bisag kinsa makaingon action man gini si Secretary Vince gid mga higala, no? So kauban po niya mga higala, o sapot sa mga active pod mga higala nga cabinet secretary mga higala, no? Si Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, no? Ang gwapa nga cabinet secretary ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga higala. Walang gwapa, abtik pa, hardworking pa jud. Sus. Sa pa sila ana, no? So very hardworking po gini si Secretary Pan. So ilang gi content dinhi, no? Ilang unsa ni? Ilang pakita lang gid, no, nga nay concern ang atong gobyerno, nay concern sa katawhan gid, no. So di lang siya more on kanang mo lagi na kanang sige ladagyaw yon ara sa opisina, no. Ato mga secretaries pud mga higala, no, since alter ego sila sa ato ang pangulo, ila pong ginato po no, ginabisita nila ang kano, tapos gina-check it ang mga projects mga higala, no. Paunsa ba ni gina-implement, no. And then si Secretary Vince iyang ginakuha, iyang gidala si Budget Secretary Pangandaman. Kay iya man kon nga dapat ni siya punduhan, no. Daghang makabenepisyo ani, no. So di lang kay katong mga selective na ayuda na akap sa bato. Ay, sorry. Okay, ito mga kon god kani man good direct man sa mga commuters ko, daghan pod ang makabenepisyo, no. Daghan po, of course kanang kontay. Kabalo na ko sana pag kanang libreng sakay, magmatakog sayo kay para mauna ko dito sa may bus stop. Ana good. Diba mo ni sa mga pamaagi nga dapat dapat nila buhaton. So tanan maka-avail, di ba? Wala may higala na, and of course mga higala. Kuan po, no, ila pong ginasiguro po nga di gid masayang ang budget nga ilahang gi-propose, no, nga ihatag nila sa Congress, no, nga under sa kaning NEP, no, or National Expenditure Program. Unta po, no, dili lang hilabtan ng NEP mga higala. Kung nung sang nasa NEP mo nun tanay sundon, dili lang kay mag-insert pa. Diyos ko, mo na inungdan nga kanda peaceful, magkanda kwan-kwantaan na nga to ang budget, no? Ayun. Anyways, mga higala, alang sa atong kasayuran mga higala, ato paminaw na pahayag, no, sa ato ang interview, no. Ato paminawon mga higala, duha ka cabinet secretary mga higala. Una dala si Transportation Secretary Vince Dizon and Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Paminaw na to. Mayong hapon sa atong tanan. So, we're very happy kami ni Secretary Mina. Happy kami, nandito kami sa Davao ngayon. Kasi alam nyo naman, nung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, in-announce niya na bubuhayin natin yung Love Bus. No, na dati sinimulan nung late 70s hanggang 80s, pero sa Metro Manila lang. Pero ngayon nga, alam nyo naman na napakahirap ng pagkukommute araw-araw, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng major cities sa bansa. Kaya sabi ni Pangulo, dapat buhayin natin yung Love Bus, pero una gagawin nating libre. So libre siya ng morning rush hour 6 to 9 at afternoon evening rush hour 5 to 8 ng hapon. Every day yon, libre 6 to 9 in the morning, 5 to 8 in the afternoon, at libre siya whole day pag weekends at pag holidays. Until when po yung libre siya po, Secretary? Until when po siya na libre? Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na. Kaya nga nandito si Sec Mina para siguraduhin na mabibigyan ng tamang pondo. Kasi napaka-importante nito, sabi ng ating Pangulo, nabigyan naman natin ng konting tulong ang ating mga commuters. No? Hindi lang sa Metro Manila, pero sa lahat ng major cities. Kaya nga nag-start tayo today sa Cebu tsaka ngayon dito sa Davao. 8 units lang po ba? May other... Okay, meron tayong 8 units dito sa ating University of Mindanao to Mintal. Pero meron na tayong launch na dating libreng sakays. 8 units din yon sa Lasang to Sasa. Lasang to Sasa Rojas. No? So, dalawa na yung rota natin sa Davao. Pero dadagdagan pa natin yan, no, in the coming days. Lalo na pagdating ng
2026 kasi nag-request tayo ng mas malaking pondo sa DBM for 2026. So si Sec Mina siguro. Kumusta pong pondo for this po, Sagnina? For 2026, meron tayong 1.3 billion pesos na inilaan sa ating proposed budget. At alam ko, magdadagdag pa tayo ng mga rota sa iba-ibang parte ng bansa. No? So pag kinakailangan pa natin magdagdag, pinag-aaralan lang nila yung mga ibang lugar na paglalagyan. And then tutulungan po natin, bibigyan po natin ng pondo itong ganitong proyekto. So may assurance ba na sustainable po itong program? Yes, ito? yes. So, we will assure na meron na Oo. magiging sustainable ito. Tsaka ang maganda dito is direkto na subsidiya sa mga commuter. Kaya ano yan, direktang tulong. No? Huwag nang nawawala sa pera na yan, direkta na yan na tulong sa mga kababayan natin. And malaking bagay, for example, nakita ko sa Sunstar Davao last week or nitong Monday, malakas daw yung ulan dito and marami talagang natulungan ito, no? Lalo na yung mga estudyante. So, very important to, paulit-ulit nga sinasabi ni Pangulo na kailangan talaga tulungan natin yung ating mga commuters. Magiging permanent na to. Tuloy-tuloy na po ito. Anong role niya sa may bus system ang Davao? So anong role niya dito? Well, habang hinihintay natin yung modern bus system ng Davao, na actually, titignan nga namin ni Sec Mina ngayon yung mga proposed bus stops. Tumutulong tayo sa ating mga commuters habang wala pa yung magandang system natin. So tuloy-tuloy ito. It will complement the system habang wala pa siya. Pero pag nandyan na siya, malaking tulong din to. Ito mga route assurance yung sa bus system ng Davao na matuloy. Yes, matutuloy. In fact, aminado naman tayo no, na nadigay ito ng ilang taon. Parang mga 2 years atang nadigay. Pero dahil nga sa utos ng Pangulo, na talagang bilisan lahat ng project, talagang binibilisan na natin to. At ngayon, 60% na yung ating right-of-way acquisition from zero. No? Since nung March na nag-start tayo, up to now, meron na tayong nakuhang 60% ng right-of-way. So talagang pinapaspasan na natin to at tuloy-tuloy na yung construction natin. At ngayon nga, makikita nyo yung mga proposed na mga bus stop na gusto natin din makita ni Secretary Mina kasi si Sec Mina din ang tumutulong sa atin to provide the funding for that. How much ba is the government counterpart dapat? For Davao Bus, ang total project cost is roughly about 76 billion. No, so ang government counterpart nun siguro mga mga 20 o mga 20 billion out of the 76. So yearly, Yan ay for right-of-way acquisition and other funding. No? so right now it has started to be funded. Yes. Hindi, meron namang pondo. It's just that na-delay yung right-of-way acquisition at yung construction. So the plan is there. So ngayon, the money has always been there. Kaya lang, natagalan tayo, na-delay tayo sa implementation. So ngayon, binibilisan na natin and we are assuring the residents of Davao that we will really fast-track this. Ano lugar na po sa Pilipinas ang meron nito? Davao will be the first in the country. Sa modern bus. May nagtatanong kung ano experience. Siguro mas maganda, ma-quote ko yung mga kasama namin kanina ni Sec Vince ang sumakay, no? Unang-una yung tipid. convenience, di ba? Malamig yung yung may aircon siya, komportable yung namamasahero, tapos yung tipid. Imagine yung round trip pala is 70 pesos a day. Kung a family of 5 yan, syempre mag-asawa, tapos may 3 anak, yung kanina may 3 anak, 350 a day. Diba? So, magkano yun sa isang buwan? So, napakalaking ginhawa para sa ating mga kababayan. May CCTV at meron ding Wi-Fi. So, very convenient para sa kanila. At malaki ito from the old labas. At least capacity. Malaki. Oo, 50 persons to Malaki kasha. siya. Yung old 50 Yung old mas magigit yun. At saka dati, Metro Manila lang. Ngayon, ang sabi ni Pangulo, nationwide tayo. delivery na. Oo. At saka dati hindi libre yun, may bayad yun. Ngayon, libre na yung peak hours libre na. Okay. Secretary, kailan mag-start yung actual construction sa priority bus system? Nagsa-start na. Nag-start na tayo. Ang actual construction, nag-start tayo last May. So, nag-start na yung Kalinan Driving School. And ngayon, pagka na-approve na namin ni Sec Mina itong mga bus stops, magsa-start na rin yung mga bus stops at yung mga depot. How many bus stops will be installed? Madami. 1,056 bus stops ang i-install. Kasi ito ang isa sa mga pinakamalaking bus systems in the world.
itong sa Davao. Kasi ang Davao, isa sa mga pinakamalaki, if not the biggest city in the world in terms of land area. Kaya itong bus system na to, 600 plus kilometers ito. And it will be the first in the country. Kaya malaking bagay talaga ito. Electric buses pa yung i-deploy, sir? May mga ibang electric buses. 386 electric buses. Articulated bus. Yes, meron ding articulated bus. Meron din. Ito po kayo nagtulak sa atin, bakit naging pilot testing ng Davao at Cebu dahil pinakamalaking city sila? Well, hindi. Ito project naman to nung past administration pa. Kaya makikita natin talaga yung paniniwala ni Pangulong Marcos sa continuity. Kailangan yung mga magagandang projects para sa mga citizens natin tinutuloy. And ngayon, hindi lang itutuloy, talagang ifa-fast track natin kasi very delayed na talaga ito. Secretary, and tapos yung sa, balik po sa law issue, may timeline po ba kung kailan natin itatapusin ito? This year, ang timeline natin na makumpleto na natin yung right of way. Wala ba ang estimate kung ilang families o ilang properties po ito? 40 owners are remaining. 40 owners are remaining. So kaya na to, tingin ko. And ano naman we're very thankful naman na tinutulungan tayo ng City of Davao sa pagtulong at pag-implement ng project. So with this, And pati sa LabBus. so with this, sir, kailan po yung pilot testing po for this? For our DPFTC? We're targeting pilot test of phase 1 by 2027. Ang acquisition sa bus, city government ba o national government? National government po. Lahat po is national government. Meron pong tulong ang city pero ano yon sa social development, yung pagtulong sa mga communities para masanay, yung iba pa nating mga social preparation, yun po, yung pag-train sa mga drivers, pagtulong sa mga drivers, yan po kasama po sa tutulungan ng city sa atin. On the lab bus, on the average, mga ilang buses per Depende po Depende po sa dami ng rota. Right now, we are operating 16 buses in Davao. And dadagdagan pa natin yan. Sa Cebu, 11 buses doon sa isang rota. Tapos merong mga modern jeep din. So, mga igala, no? Ato ang duha ka cabinet secretaries, mga igala, Transportation Secretary Vince Dizon and Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. So, moto lang giingon, no? So, we'll count on this, no? And sure, nagidara, no? Kuan gyud, no? Andam gyud atong gobyerno, no? Nga mukuan sa tong katawhan, mga igala, mutabang sa tong katawhan, pinaagi ni programa. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa mga importante painomdom ni atong Sibianan. Balik kita mga igala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga igala. Yes mga igala, no? Padahin nga po itong hisgutan mga igala, no? Ang kining ato ang libreng sakay mga igala, no? Diha sa pinagi sa Love Bus mga igala, no? So anyways, mga igala, dinhita, no? Unahon na ito hisgot mga igala, no? Kung masabi na tanaw na ito mga igala. Unang hisgutan na ito mga igala ang biyahe mga igala, no? So, nadinhi mga igala, no? Sa munto. Ang biyahe para sa kuan mga igala, ang biyahe kay Nara. Ang oras sa biyahe mga igala, no, ako ganyan nakita na mga pasado alas 5 sa buntag, padulong na sila tanan dito sa kuan, padulong sila tanan dito sa Mintal mga igala, no, ambot gikan siguro sa garahe mga igala. So anyways mga igala, no, atas ang kuno ng background mga igala, no, ang Love Bus mga igala mo ni siya ang icon mga igala sa Philippine Public Transportation nga na-introduce ani mga igala natong 1970s net karon mga igala amo na niyang comeback na di lang ni sa Davao mga igala, apil na sa Cebu, no? Cebu nagkuan po sila tong kuan mga igala, no, so mo ni siyang part sa libreng sakay. Una na siya na launch mga igala sa Metro Manila, no, as pioneering air-conditioned bus service with scheduled departures, no, the Love Bus, no, mo binhimo simbolo daw sa comfort, reliability o modernity mga igala. So ang Love Bus libreng sakay mga igala ang program revival, so ubos karon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga igala, no. Gusto nila makahatag og kaning free, no, og safe nga and convenient na pod, no, nga rides mga igala samtang gi-reintroduce ti mga igala, no, iyang charm and service quality mga igala. Sa Love Bus may igala nga memorable mga igala kung asa
magkuan na silang kuan no, maka-encourage may gala nga ma-shift na ang commuter behavior may gala no, pinagi sa kaning paghimo no public transit mga higala nga more attractive, reliable ug accessible mga higala no. Actually mo ning kuno gingon kay ganiya ni Secretary Dizon mga higala no nga ang Love Bus dili ni makipagkompetensya sa Davao Bus Project no or Davao Bus Program. Kaya ang kuno is mo complement din siya sa Davao Bus Program, and isa sa implementing agency niini is ang DOTR o ang Department of Transportation. Karon lang may higala kay nagpalit og city bus dito sa China no. It's because mo na ni naman sila karapatan po no ang ato ang namay karapatan natong city no to provide a mass transport for our people no, pero karon may gala mo na nga wala man siguro sa giunhan no, kaya ato lang ikuan na no, wala sa giunhan kundi kay tungod na late man si DOTR mga higala no, or na late man si Davao Public Transport Modernization Project mga higala no, mo na ang team nga nagkuan sa tuang kuan mga higala sa tuang Davao Bus Project mga higala no. So ilan na nang ikuan og libreng sakay dinhi sa kuan no, so dili na kompetensya mga higala. If ever man nga kompetensya man na para sa inyo mga higala, ang daog ana ang mga commuter sa Davao mga higala, kaya na natay choice no, dili na ta magpaabot og kanang mga jeep no nga magturno dugay po kay mo larga. Diyos ko. Mo na mga higala, mo na ang kwan na to no, dili na siya pakipagkompetensya mga higala no, it's a service for all. Kung mas ingon ana no, mo ni nindot na kompetensya kay daog tang tanan no. Dili na to na politika no. So mo may higala specific ang aim sa mong programa may higala no, mo na provide og kuan tapos makahatag og livelihood sa mga POV drivers mga higala no. Well tumingon hinay daw mga higala, at least nay kontrata nga gihatag sila si DOTR mga higala no. So kumuhatag pud og kontrata po si City Pod for the peak hour bus augmentation service confabs, idi daog gihapon ang atong transport sector, di ba? No to dapat to daog ang transport sector no. So okay na tong ay lang kay mo kalain no. So anyways may higala lang sa southbound mga higala no, para sa kuno gikan mental mga higala no, magsugod siya og 6 AM to 9 AM mga higala no. Tapos 5 PM to 8 PM mga higala mo na ilang operation mga higala no. So around 3,360 passengers per day ang ilang target na ma-servisyon, pero pwede siguro mo labaw no. Pero depende na siya mga higala no. So kaning 9 AM gid 6 AM to 9 AM no, gikan sa mental padulong mo og UM Matina mga higala no. So pag UM Matina mo man pinakadaghan nga pasahero no, mental bus stop dito sa may mental elementary school no, mental elementary school no, magi mo kaning kan of course Davao Bukidnon Road, tapos bypass road, tapos MacArthur Highway agis Bangkal, pwede na mahigal, tapos Quimpo Boulevard agig SM, tapos Sandawa, muli kog Sandawa o mo stop na siya diha sa may kuan no, sa may UM Matina mga higala. So 8 units ni siya ha, 8 ka units ni siya. Tapos pagpauli na mo kung tahay kuan na 5 PM na pod ang ilahang kuan sugod diya sa may UM Matina mga kung kuan mo UM Matina mo pinakadaghan og kuan. So UM Matina moagi mo og MacArthur Highway mo na tibukan sa stretch sa Matina, tapos Bangkal, tapos agi mo og kaning bypass road no, tapos Davao Bukidnon tapos ato na sa mental elementary school ng bus stop no, pauli na siya. So mo na siya ang kuan. Tapos napod tay libreng sakay po dito mga higala nga Love Bus pod dito sa kuan no, dito sa sa may Lasang Torohas mga higala via sa Asa mga higala no. So gikan Lasang mga higala magsugod ang ilahang kuan 6 AM to 9 AM parehas na, basta magsugod na sila 8 kuan po di sila mga higala 8 buses po ni Maygala nga kung asa 4,800 ang target nila nga passengers per day. So pwede pa na ulampas Maygala no. So mo ni siya Maygala ang unsa ni ang ruta Maygala from Lasang to Rojas no. Kuan siya Maygala no via sa
Lasang via sa Asa, vice versa. Designated stop no Dang Marlica Highway no via Bunawan, Tibungko, Ilang sa Asa. GP Laurel Avenue, Ramon Magsaysay Extension, tapos Hibanggoy, U-turn, Rojas Avenue, tapos GP Laurel via Lanang sa Asa, Panakan, Ilang, Tibungko, o Lasang designated stop mga higala. So morning schedule no sa ato ang mga higala sa ato ang libreng sakay na from ang north, ang Lasang to Rojas, ang south, Mintal to UM mga higala no. So mo na ang libreng sakay. Pero anyways mga higala, alang sa laing kon mga higala, ato paminawon mga higala no ang nahimong pamahayag sa ato ang mga pasahero nga naka-avail sa libreng sakay mga higala no. So paminawon nato ni sila mga higala. Malaking tulong po dito sir kasi para sa akin ngayon mag-a-apply pa ako ng trabaho tapos instead yung pamasahe namin makakasave pa rin kami na malaking tulong na din. Dagdag na rin sa sa allowance na namin every apply yan sir. Pero may service ba kayo or nagko-commute talaga? Nagko-commute lang sa everyday. Tapos siyempre sa mahal na ng pamasahe na din napuntan downtown din papuntan ko malaking tulong na din to sir. So ano yung tinitinan nyo? No? Parang everyday ito yung sasakyan nyo or depende kung ano yung available na? Sir, kung depende kung maabutan namin ito libre sakay, makakasave talaga kami. Malaking tulong talaga. Pero kung hindi naman, may libre sakay, hindi naman natin tansya yung oras. Okay. Pero malaking tulong talaga sir. Malaking talagang tulong sa libre sakay talaga. Name sir? Dexter Sakadoy po sir. Okay. Sir, para sa ko, ako dyan siya tabang kay as a commuter everyday, sir. Then, katrabaho ko. So, mas makatipid yun kung makasave ko sa akong pamasahe everyday po. Ano ma'am? Sino trabaho? Anak ko sa SM sa call center po. Sa SM? Yes po, call center, sir, dyan sa my annex po. So, para sa mga Every, takong tapang sa Yes po. masave niyo mo. yes po, sir. Kasi pa nga natin ma'am. Marivel po. Marivel po. Maribel. Batingan. Sa napakalaking tulong talaga ito para sa amin na mga regular employee doon sa nagtatrabaho doon sa city mismo, doon sa downtown. Kasi pangaraw-araw namin, yung pamasahe namin galing dyan sa SNR papunta dito sa amin is 28 pesos. Oo, umaga, balik, pag-uwi namin pagka 5 p.m., doon din 28 pesos. So, naging 56 pesos yung masisave namin. Pangbaon na rin yun ng mga anak namin. Kaya napakalaking tulong talaga ng gobyerno nitong libre sakay dito sa amin. Saan nyo ulit ito nalaman, sir? Nalaman namin to that yung sa Facebook, yung post ng mga taga-LTFRB, yung sa Davao na mga news, makikita namin yung pagla-lunch ngayon. Kaya nag-abil na kami kasi napakahirap magsakay araw-araw, lalo-lalo na kung rush hour. Kaya malaking tulong talaga ito sa amin. Kaya ngayon nag-aabil na kami para ma-experience namin kung ano yung libre sakay, totoo ba talaga. At ngayon, masubukan na talaga namin. Anyway, sir, ano yung pangalan niya natin ulit? Rodel De La Torre. So mo to mga higala no, ang pamahayag sa to ang mga pasahero no nga naka-avail sa to ang libreng sakay mga higala no, alang sa to ang atol sa to sa love bus mga higala no, gikan sa tong gobyerno mga higala no, gugma Davao gina mga higala no. So mo na siya mga higala, gugma Davao mga higala, unta mahigugma pod mo charing bitaw mga higala no. So mo na ang hatod sa to ang mo na programa ang hatod sa to ang gobyerno karon no. So karong I hope no makatabang gini siya mga higala, and I hope yun mga higala no masulbad na gini atong problema sa atong public transport mga higala no, nga karon nagakulang ang jeep mga higala no, nagakulang ang jeep. So best na gid nga magbus na kita diri sa Davao gid no. Okay, hindi na gid kaya mga higala sa kadagang pasahero diri sa Davao gid mga higala. Ay nako, so nindot to no sa gitawag ato gani Sir Joel Ramirez sa extended sa ba to sa ba to? Basta ato nang hisgutan may ganun na pag may ma-remember na ako. Anyways, may ganun na maglanga. Di na wala tayong igong oras din maglangan. Wala tayong igong oras ang ngalan sa Tibok Perso sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, may galaw niya kauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hanto sulod usab daghang salamat og mayang adlaw kanatong tanan.